Now, ito pong ating series na ito is Faith That's Worth the Risk. Ngayon, ang titingnan po natin ngayong umaga ay isa pong topic na may kinalaman sa faith that works the risk. At itong topic na ito ay hindi po ito famous. Itong topic na ito ay hindi appealing. Hindi po ito ibig-ibig sa maraming tao. At ang topic na ito, isang word, one word. Commitment. Ang commitment is the key to success. Pero hindi maraming tao ang mayroong commitment. At napupunan niyo yon, yung mga taong may commitment ay nagiging successful. At ang success and purpose of God are two different things. Magkaiba po ang success at iba po ang purpose. Kaya kung ikaw man ay naging successful, it could be not the purpose of God in your life. Dumami ang pera mo, pero nasiraan ka ng bait, nasiraan ang ugali mo. Naging successful ka, pinakamarunong ka, pinakamagaling ka, ang sasabihin ng iba, di ikaw na. O di ba ba na sinasabi natin, ang galing mo, di ikaw na. Kaya, ang nakikita ko po ito, ang kailangan nating maunawaan ay yung pong purpose ng God at ito'y ating makamit. Kaya yun ang tinatawag natin. Pag sinabi natin, ang commitment is the key to success, this is success in the eyes of God. Successful ka sa paningin ng Diyos, hindi ka successful sa paningin ng tao. Kalimitan sa pamilya ay tinuturing nilang successful ang mga summa cum laude, ang mga valedictorian, at yung mga buloktorian na katulad ko, hindi yan tinuturing na successful dahil ako'y buloktorian. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Amen ba tayo doon? Sino-sino lamang yung mga gano'n na napakatalino na nakakakuha ng matataas na grade lagi. Yun ay kaloob ng Diyos sa kanya, pero kung yun ay binalik niya sa Diyos ang kapurihan. Pero kung yun ay inangkin niya, siya ay yumayabang. Nagigess niyo ba sinasabi ko po? Ngayon, pag wala ka namang commitment, yun, okay. Ito, isang taong walang commitment. Sabihin niyo ngayong word na yun, isang taong walang commitment. Hindi gusto mag-commit sa kahit ano. Ito ay wishy-washy. Ano sabihin ng wishy-washy? Wish niya, pero limot niya, hindi niya magampanan. Maraming gusto siyang mangyari sa buhay. Marami siyang pangarap sa buhay, pero hindi niya gusto yung proseso para doon. Wishy-washy. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? Sundan niyo ako. Marami naman sa atin ay wishy-washy. Ako'y wishy-washy. Kaya alam ko yon. Kaya alam ko yung ibig sabihin nun. Ako nga 75 lang lagi ang grade ko sa school. Huwag niyong tutularan. Kasi po ako'y walang focus. Hindi ako bobo, pero ako'y walang focus. Isang beses lang ako nakakuha ng 80. Ang teacher ko, tita ko. Kaya, walang focus. Kaya wala kang focus, wala kang commitment. Walang focus, walang goal. Nakakaunawaan po ba tayo doon sa aking binanggit na yon? Pag ikaw ay walang commitment, ikaw ay ningas kugon, magaling ka lang sa umpisa. Pagkatapos, pag nasa kalagitnaan na, hihimatayin na. Mawawala na, hindi na may ipagpapatuloy. Magaling ka lamang nung nanliligaw ka sa akin. Pero nung naging asawa mo na ako, kung sino-sino nang ang mata mo, nasa ibang mga babae na ang paningin mo. Kukuha niyo ba sinasabi ko? Huwag naman kayo masaktan doon. Kaya nga nasa church Sabihin niyo ngayon, kaya nga ako nasa church. Sabagat ang church, dito po, ang pamamaraan ng Panginoon, gymnasium ng espiritual. Dito ang gym ng espiritual. Dito palalakihin ang muscle ng iyong espiritual sa church. Kaya kung ikaw, wala kang commitment, pabago-bago isip mo. Double-minded. Wala ka kasing commitment Wala kang goal, wala kang commitment. So, ang sabi ng salita ng Diyos, pag wala kang commitment, pag wala kang goal, huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong wishy-washy o pabago-bago ang isip. At di alam kung ano ang talagang ibig. Naranasan niyo na ba yan? Na magbago isip mo? Binili mo. Pagkatapos pag-uwi mo sa bahay, ayaw mo na. Tapos bibiyahe ka na naman para ibalik mo sa uli mo. Pipili ka ng iba na pagbalik mo sa bahay, ayaw mo pa rin.
Naranasan niyo ba yun na lagi pa bago-bago isip? Nauubos ang oras, nauubos ang lakas, napuprostrate ka sa sarili mo. Kaya mga minamahal ng Panginoon, dapat nating maintindihan ang kahalagahan ng topic ngayong umaga. It is faith that's worth the risk. And it is faith about commitment. At itong commitment na ito po yun. Ito ang katotohanan niyan. Your commitment will shape your life. Ang commitment mo, it will shape. Uhubugin ito ang buhay mo. Itong huhupog sa iyong future. Ang iyong commitment. Alam niyo kung bakit? Sapagkat pag ikaw ay committed sa isang bagay, nagiging ganun ka. Pag ikaw committed sa pag-inom ng alak, ano ka nagiging? Klaro, di ba? Pag ikaw committed sa sugal, sa sabong, yan. Ako nung araw, pag tilaok ng manok, hahanapin ko saan yung tumilaok na manok. Nasa Amerika kasi bawal kasi hindi ako madaling makakita ng ano doon. Ay pag nakarinig ako ng tilaok, saan yung manok na yun? Tapos makikita ko yung maliliit, yung mga bantam. Kasi pwedeng, pero pagka nagreklamo ang kapitbahay, aalisin pa yung vocal cord ng manok. Kapag tilaok manok, walang boses. Kasi bawal doon yung maingay. Hanap ako kasi mahilig ako sa manok. Pag ikaw ay mahilig sa sugal, ano ka magiging? Sugarol. Pag ikaw mahilig sa drugs, ano ka magiging? Committed ka sa drugs, ano ka? Addict. Ay pag ikaw ay mahilig sa posisyon, ano ka magiging? Posisyonero? Dominante. You like a position nang wala ka namang knowledge, wala ka namang idea kung ano ang dapat gawin sa position na yon. You become a mayor, a governor, you become a president, you become a senator, pero wala ka namang idea kung para saan yung ginagawa mong yon, wala kang leading ng Diyos sa ginagawa mong yon, dominante. Masakit magsalita, gustong kontrolin ng mga tao. Kaya po, you are shaped by your commitment. Kung ano yung commitment mo, it shapes you. It shapes your life. Kaya, ganito po yan. How about, ito naman po, if you commit your life to God, sa Diyos ka naman, ikinumit mo ang buhay mo sa Diyos, what will you become? Ano mangyayari sa iyo? You will become godly. You are a godly person. Because you commit your life to God. And you are shaped by your commitment, so ikaw ay magiging godly, magiging kawangis ka ng Panginoong Jesucristo, na siyang nagbigay sa atin ng halimbawa na dapat tularan. Amen po. But, if you commit to nothing, ano mangyayari sa iyo? You accomplish nothing and you become nothing. Walang nangyayari sa buhay mo. Walang anyanyari sa mga taong walang ambisyon, nothing. Walang hapay-hapay. Kung saan ang hip ng hangin, doon lang siya. Sabi sa Romans 6:13, tingnan niyo po sa salita ng Diyos, ano ang pinapayo sa atin ng salita ng Diyos? Anong itinuturo sa atin? Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran, commitment sa God, bilang kasangkapan ng katwiran. So pag ganito po ang ginawa natin, pag sinunod natin ang payo sa atin, ang advice sa atin ni Lord, magiging maayos ang ating buhay. Bakit? Tingnan niyo po. Isipin mo bakit kailangan ganon? Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang may alam ng future. I-declare ng God ang kanyang sarili. Sabi niya, ako ang Diyos na nakakaalam ng katapusan sa simula pa lamang. Ako ang Diyos na nakakaalam ng katapusan sa simula pa lang. Ulitin niyo yun. Nakakaalam ng katapusan sa simula pa lamang. Kaya, sa simula pa lamang, alam ng Diyos kung ano. Yung first time mong umattend dito, alam ng Diyos. Hindi ka pa umattend, nung pinanganak ka pa lang, alam ng Diyos. Kasi siya ang nakakaalam ng katapusan sa simula pa lang. Kaya yung pag-attend ay hindi isang accident. Nung ako ibinalik ng Panginoon mula sa US at binalik ako dito sa Pilipinas para ako mag-serve sa Kanya, mag-mission, tapos hindi ko alam kung saan ako magsisimula at dumami ng dumami hanggang sa kayo ay nadagdag. Merong plano ang Diyos.
At ang nais ng Panginoon, maging bahagi ako ng kalaguang espiritual ng bawat isa at yung kung ano yung tinuturo niya sa akin, yun ang aking inihahatid at itinuturo po sa bawat isa. Amen po. So ito sa Romans 12, okay, verse 1. Ang sabi po rito, ako'y namamanhik sa inyo. May mga kapatid, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya kung sumasamba ka sa Diyos, ay hindi ka sumisimba. Ang sumisimba ay iba sa sumasamba. Matagal na akong sumisimba noon, pero hindi ko pa naranasan ang pagsamba. Mangyari, ang pagsamba ay pag-aalay. Ang pagsisimba ay para sa tao, obligasyon. Para matapos ko na. Pagkatapos kong sumimba, kakain na ako sa restaurant at mamamasyal na ako sa park at ubusin ko na ang aking linggo sa labas. Parang day of obligation, kailangan ko lamang gawin. Pero ang pagsamba ay pag-aalay. Ang pagsamba ay bunga ng pag-ibig. Pwede po bang i-acknowledge natin ang presensya ng Panginoon? Father, thank you, Lord. Thank you for your presence. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag sa atin ng Diyos, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog ng buhay, banal at kalugod-lugod. Tsaka, ibig sabihin ng banal, hindi sinless, oh. Hindi po sinless ang banal. Has nothing to do with sin. Hiwalay sa kasalanan. Kaya tayong pabanalin ng Diyos, kaya tayong ihiwalay sa Diyos. Ako'y makasalanan, pero ako'y katwiran ng Diyos, inihiwalay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Separated o sanctified. Separated. Kaya, ayalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito ang worthy ng pagsamba sa Kanya na ikaw ay merong direction, ikaw ay merong goal. Hindi kasi simba lang, tapos sabi mo, ganda pala ng church, aircon pala yung church, pogi pala ang pastor. Yun lang ang totoo doon. Okay. Ayan lang, tinan nyo dito sa Proverbs 16, verse 3. Tinan nyo po. Tinuturuan tayo. Ito, unti-unti, binubuksan tayo kung anong dapat natin gawin, anong steps na dapat gawin. Commit your works. Sabi dito, commit your works to the Lord. And your thoughts will be established. Ang inyong isipan will be established. Bakit kailangan mong ang iyong isip? Why you commit your works to the Lord? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, pwede mong ikabit ang pangalan ng Diyos sa ginagawa mo. Sige, sabihin mo, kami po ay nagli-live-in ng girlfriend ko at kami po ay nagsasama at ikinukomit ko po ang pagniniig namin gabi-gabi. Pwede mo bang gawin yan? Hindi po. Hindi mo pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng i-commit. Pagkatapos kasalanan, tapos sabi mo, commit to the Lord. Hindi po pwede yan. Kaya sabi dito, commit your works to the Lord and your thoughts. Ang isipan mo will be established. Why? Bakit kailangan natin ma-establish? Bakit kailangan natin maging matatag ang ating thoughts, ang ating mga isipan? Sapagkat ang lahat ng ating nagagawa, ito po ang dulo. Sabihin yung word na yun, isinagawa. Lahat ng yan, nag-uumpisa yan, naisip. Pagkatapos, ano susunod? Naramdaman. Pagkatapos maramdaman, isinagawa. Ulit-ulit, naisip, naramdaman, isinagawa. Kaya, pag naisip, at ikinumit mo kay Lord, knowing mo, Lord, hindi ko gusto ito, I renounce, inire-reject ko ito, ayaw ko ito. Your thoughts will be established, magiging matatag. At hindi mo magagawa ang mga bagay na makapipinsala at makakasama sa iyo. Ngayon, tatanungin ko kayo. Meron ba sa inyong nakagawa na ng bagay na nakapinsala sa Kanya? Na hindi nakabuti sa Kanya? Pakitaas ang kamay po. Pakitaas ang kamay. Sige na, pakitaas ang kamay. Sige na, taas na. Lahat tayo, yun ang sinabi ng salita ng Diyos. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So lahat tayo nakagawa. Lahat tayo may naisip. May naisip at naramdaman. At ang naramdaman isinagawa. Sabi mo sa katabi mo, ayoko nang tumanggi sa'yo. Ayoko nang tumanggi. Inaamin ko na. Totoo lahat. Amen? Tango. Totoo lahat. Lahat ng binabanggit ko rito, totoo lahat.
Lahat tayo nakaisip ng masama, naramdaman ng masama, isinagawa ang masama. Kaya sabi sa Proverbs 16:3 sa Tagalog, italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong panukala. Gusto ng Lord patatagin. Paano mo palalakihin ang anak mo? Yun. Paano ang pagsasama namin mag-asawa? Ayun. Paano ang pakikisama ang gagawin ko sa aking mga kaopisina na puro pasaway? Yun. Tuturuan tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng kalakasan. Kaya, yung mga tao, malimit po, sila ay nagdedesisyon na tumanggap kay Jesus. Alam niyo yung awit, sino nakakalam yung kantang ito? Pakinggan niyo muna. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Ngayon, sino ang alam na yan noon pa? Pakitaas ang kamay, yung alam na yung kantang yon. Okay, kakaunti. Sino yung first time lang, ngayon nyo lang narinig yung kanta na yun? Pakitaas ang kamay. Gusto nyo bang maging desidido na tanggap niyo si Jesus? Gusto nyo bang mag-serve kay Jesus? Gusto nyo bang mahalin si Jesus? Huli ka na, manahal ka na niya, kaya mo gustong mahalin. Pinatunayan niya ito sa cross. Kung gaano na tayo, kung gaano niya ako kamahal, pinatunayan niya sa akin sa cross. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, nung ako'y nag-decide, nung kantang ito, itong kauna-unahang natutunan kong kanta, I have decided to follow Jesus. Alam niyo ang kulang sa akin? Commitment. I am committed to follow Jesus. How about kung ganun kaya ang uwitin natin? I am committed. Anong kaibahan? Alam niyo yung commitment, kahit anong mangyari, gagawin mo. Alam mo yung commitment, hindi pwedeng hindi mo ituloy. Tingnan niyo po, yung runway sa airport, dinadrive ito ng piloto nang sa kanya ay mga 300 to 600 people. Amen ba tayo doon? At minsan nakasakay ka doon sa aeroplano. May iksi lang yung runway na yan. At pag lumipad ang piloto doon sa runway na yan, dilipad yan, bubuelo. At i-desisyon na niyang tapakan lahat at i-adjust yung kanyang, yung ipupulbras niya yung lipad ng aeroplano niya. Bubuelo siya. Nagbago isip. Hindi inilipad. Magka-crash yan. Hanggang doon lang yung sa doon. Meron yung hangganan, yung runway. May hangganan ang buhay mo. Guess niyo ako? Kaya maraming mga Kristiyano nagka-crash. I have decided to follow Jesus. They turn back. Bumalik sa world uli. Naging worldly uli. Nag-backslide ang tawag natin. Kaya, mga naman lang po, how about, makita natin dito, ito, bibigyan ko kayo ng isang striking statement na gusto ko matandaan ninyo. A good decision, tignan niyo po yan. Sabay-sabay, tulungan niyo akong basahin. A good decision includes commitment to follow through. Gagawin mo. Kaya kung ikaw ay magdi-decide din lamang na ikaw ay susunod sa Diyos, yun ang kailangan mong maidesisyon na kailangan ko commitment. Kailangan ko commitment sa church. Kailangan commitment ko kay Lord. Lack of commitment, itong reason kaya wishy-washy ang maraming Christians. Ito, yung lack of commitment, itong reason kaya ikaw up and down. Masigasig. Bigla nilang magka-crash. Nag-decide ka bigla, wag kang mag-take off. Wag kang lumipad. Huwag kang mag-soar up. Mag-decide ka lagi. Kaya, napakarami po mga Christian ang mga bumabaksak po. Meron tayong 3 areas of commitment na titingnan. Commitment to God, commitment to family, commitment to church. Yun po yung 3 titingnan natin. Now, why commitment to God? Mangyari po, itong sabi ni Jesus about commitment to God. Gusto ng Lord, i-worship natin ang true and almighty God. True and almighty God. Yung tunay at saka Diyos na makapangyarihan sa lahat, iisa lang siya, yun ang gusto ng Diyos na sambahin natin siya. The true and almighty God. Unfortunately,
Hindi kilala ng mga tao ang Diyos. Because no one has seen God at any time. Wala nakakita sa Diyos kahit kailan. Kasi Jesus na mula sa Diyos, nagkatawan tao siya. He who is in the bosom of the Father, he dineclare niya sa atin ang Diyos. Siya na nagmula sa Ama, inihayag niya siya sa atin, ang Diyos. Kaya sabi niya, if you have seen me, you have seen the Father. Doon siya babatuhin ng mga Israelita. Doon siya babatuhin ng mga Pariseo. Dahil sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Mahirap. Nagkatawan tao si Jesus. Sabi niyo word na yan, nagkatawan tao. Mahirap. Dahil kung tayo man ang naroroon nung panahong yon, baka nakibato rin tayo. Salamat sa Diyos ngayon, tinuturuan niya tayo na magkaroon tayo ng commitment to grow para matutunan natin, para makilala natin ang kanyang deity, una yung deity, ang kanyang pagiging Diyos at ang kanyang humanity, ang kanyang pagiging tao. Kaya't meron po tayo mga lessons tungkol doon. Now, sa John 4:22 verse 24, sabi ni Jesus dito, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Okay, sabihin niyo sa akin, may katotohanan ba yung sinabi ni Jesus? Ilakas niyo. May katotohanan ba sinabi ni Jesus? Si Jesus ang nagsabi nito na nagkatawang tao, ang anak ng Diyos na buhay, siya ang Diyos na nagkatawang tao at tinubos tayo sa ating mga kasalanan at na nagsasabi, you worship what you do not know. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Okay, tapos ipinagpatuloy pa niya kanyang sinasabi. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, dahil naandun na siya. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, ng mga, ano sabi niya? Merong hindi tunay. Dahil hindi nga kilala. Dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Di po ba? Amen? Kung gusto hindi kilala ang Diyos. Kaya, pag nakakita lang ng mukhang Diyos, puno na may mukhang mata, may mukhang ilong, lalagyan agad ng kandila. Kahit puno ng saging, pagkatapos may saging, may korting mukhang tao, sasambahin ka agad. Ang mga tao, sabik sila sa milagro. Pagka may milagro, sasambahin na yung tao na gumagawa ng milagro. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Kaya, nakikita ko rito, ang katotohanan ng sinasabi ni Jesus, ito, hinahanap ng Ama, ay ang tunay na pagsamba. At paano magkakaroon tayo ng tunay na pagsamba hanggat hindi tayo kumikilala? Kaya ito pong gusto niya. Bakit gusto ng Diyos na sambahin mo siya? Bakit gusto niya kumilala ka sa tunay at makapangyarihan Diyos? True and Almighty God. Bakit niya hinahanap niya ito? Ang Diyos ba ay worship freak? Freak ba ang Diyos sa pagsamba? No. Kasi ang tao ay design. Meron tayong design tayo. Dilikha tayo ng Diyos. Kaya design tayo para sumamba. Kaya kung hindi ka sumasamba sa tunay na Diyos, sasamba ka pa rin. Pero mamamali ka ng pagsamba. At ito po ang kaibahan ng pagka hindi ka sumasamba sa Kanya. Bakit gusto niya? Pag hindi ka sa Kanya sumasamba, sa Kanya nang galing ang wisdom sa Diyos. Sa Kanya nang galing ang illumination, yung pagliliwanag ng mga kaisipan. Sa Kanya nanggagaling ang patnubay, guidance. Sa Kanya nagbagaling ang tamang direksyon. So kung hindi ka sumasamba sa tunay na Diyos, then you won't have it. Sumisimba ka, pero hindi mo nararanasan ang kapangyarihan niya. Sumisimba ka, hindi mo nararanasan ang pag-ibig niya. Hindi mo nararanasan ang magandang plano niya para sa iyo. Sabi niyo sa akin, may katotohanan po ba yon? Hindi, gusto ko malakas na sagot. Ano ba yon? Totoo o hindi totoo? Totoo. Amen po. Kapag hindi siya ngayong sinamba, nasamba ka rin, at design ka para sumamba, ang tawag ko doon ay yung ating nauusuang salita, wow, mali. Wow, mali tayo. Now, pag ikaw naman, tignan nyo, pag hindi Diyos ang iyong sinamba,
sumamba ka sa ibang bagay, you will get very, very disappointed. Kasi yung inaasahan mo, hindi yon. Yung kapayapaan na hinahanap-hanap mo, hindi yon. Wala kang inner peace sa iyong puso. Kahit mag-yoga, peace, kapayapaan, ganyan. Kahit pa mag-yoga-yoga ka, kahit ano pang gawin mo, kahit nakakasuot ka pa sa maliit na kahon, dahil ikaw marunong ng yoga, napipilipit mo ang kamay mo, wala ka pa rin inner peace. At hindi mo alam ang magaganap sa iyo pagka ikaw ay binawian ng buhay. Ganito ang mangyayari sa iyo pagka ikaw ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Sa Psalms 135, verse 15 to 18, tinan niyo po, pag hindi ka sumasamba sa tunay na Diyos, eto, ang Diyos ng mga bansay, kayong bumasa. Okay. Gumawa sila ng kanilang Diyos. Yari sa silver and gold. Ang Diyos ng mga bansay ginawa sa pilak at ginto. Mga kamay nitong tao ang humugis at bumuo. Oo, at meron silang bibig, hindi naman may buka. Mga mata, meron din, hindi naman makakita. Meron din silang tainga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila humihinga. Salitin mo man yung bibig, hindi naman sila humihinga. Ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtitiwala sa Kanya, matutulad sa idolong sila na rin ang lumikha. Kaya magtataka pa kayo kung bakit napakaraming delinkwente ng mga kabataan. Nagtataka pa rin kayo kung bakit napakaraming broken families, broken relationship, broken hope, broken life. Huwag ka na magtaka. Kasi matutulad sa idolong sila na rin ang lumikha. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. There will be no wisdom. Iba yung may intellect. Maraming matatalino, intellectual, na walang wisdom. They do crazy things. They do stupid things. Pero sila ay matalino. Kaya yung logical at saka yung katalinuhan, intellect, at ang wisdom, magkaiba po ang dalawang ito. Ang wisdom, ay isipin mo, gagawin mo ang the best para sa iyo. Amen po ba tayo doon? At magkakaroon ka ng the best na resulta sa decision mong yan. Yun ang wisdom. Wisdom, walang illumination. Ano yung walang illumination? Napapagod ka na sa kaisip pero hindi mo maisip yung pinakatama, pinakatumpak para sa iyong sitwasyon. Kahit ano ang gawin mo? Hirap na hirap kang mai-sustain yung gusto mong gawin. Walang illumination, walang guidance, walang direction. Wala na akong makita pang best na illustration na nakasulat sa Biblia, kundi itong Isaiah 44, verse 12 to 20. Ito ang the best description. Sabi rito, ang panday. Alam niyo yung panday ay hindi yung po yung karpintero. Iba pa yung karpintero. Mamaya sabihin ko yung karpintero. Pero ito, ang panday ay ang kanyang trabaho, bakal. Pinupukpok na bakal, hinuhubog na bakal. Yun ang panday. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal. At inilalagay ito sa apoy para lumambot ito. At pagkatapos, pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom, napapagod. At ang karpintero naman, na nag-iba ng shape. Yung iba, yung panday na nagsishape sa bakal. Itong karpintero naman, umuukit ito sa kahoy. Ang karpintero naman, kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Tapos, ano pa ginagawa niya? Tsaka, inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Okay? Maaaring mamili at pumutol ng matitigas yung mga hardwood, magagandang wood. Ang tawag dito ay cedro, encina, cypress o cypress. O magagandang kahoy ito, maaaring kamagong. Okay. O maaaring siya ay magtanim ng laurel at ito ang hintaying lumaki sa kadidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy na ito ay ginagawang panggatong at ang kaputol, ginagawa niyang rebulto o Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginatong para magbigay init sa kanya
para paglutuan. Yung kapiraso, panggatong. Tapos, ang isang piraso, inihiwalay niya, na inukit niya, yun ang rebulto para, tinan niyo yun. Lumabasa niyo ito. Ano nasa isip niyo? Ano ang tao? Ilakas niyo, anong tao? Why? Why? Bakit mo gagawin yon? Pipili ka ng magandang puno, bumili ka ng hardwood, pipili ka ng ganyan. At shape mo yon, hugisin mo yon. Tapos yung kaputol, siyempre, meron yung ritaso. Tapos yung ritaso, gagawin mo panggatong, pangluto ng karne, pang-init mo pagka-winter. Ang isang piraso ginagawa, pero isang piraso ginagawa niya rebulto para sambahin. Tapos tuloy po natin, tinan niyo. Ang ibang piraso ng ginagawang panggatong, dito siya nag-iihaw ng karne, nagsisiyahan siya, kumakain siya noon. Ang sarap ng karne niya, maamoy. At kung madaman niya ang init ng apoy, sasabihin niya hanggang, sarap ng init. Ang init. Sarap ng init ng... Ang natirang kahoy, ginagawa niyang Diyos na kanyang niluluhuran, sinasamba, dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Now, tuloy pa natin. Basahin po ninyo. Di inuunawa ang ginagawa, tinakpan nila kanilang mata at sinarhan ang isipan. Sabi niyo sa akin, totoo ba yun? Yung ba ay isang masakit na katotohanan? Lakas po niya. Ginawa ko yan. Sino sa inyo nakagawa noon? Kataas ang kamay. Sino sa inyo nakagawa? Sino sa inyo ang lumuhod sa Diyos-Diyosan? Pakitaas ang kamay. Yung iba sa inyo, pinanganak Christian. Ang iba sa inyo, pinanganak banal. Ang iba sa inyo, pinanganak, alam na niya ang Bible. Amen po. Nakakagalit ako, ano? Bakit ko sinasabi ang totoo? So gusto ko niyo, bulahin ko kayo. When I stand in the pulpit at ako spokesman ng Diyos, ang sinasabi ko ay salita ng Diyos, nakakainis ako. Amen po. Noon, ang ginagawa, metal na idol. Pinupukpok ng mga panday, sinasabit ginagawang pendant, ginagawa, nilalagay sa altar. Amen po. Ngayon, hindi na metal idol, mental. Mental. Pastor, palagay ko, ang Diyos ay maiintindihan niya ako. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Maintindihan niya ang kasalanan ko. Mauunawaan niya ako. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan na ikaw ang mag-describe kung ano ang Diyos? Ang Diyos, i-describe niya ang sarili sa Bible. I-describe niya ang kanyang sarili para makilala natin siya, para maunawaan natin kung sino siya. Nasusundan niyo pa ba ako? Nakikinig si pastor, ano? Sasabi ng totoo. Mas masarap pag bubulahin ko kayo. Okay naman magkasala. Uunawain ka naman ng Diyos. Tinan niyo, ito pa, tinan niyo po, sa Romans 1, verse 18 to 32. Lalo kayong may inis sa akin, pero hindi ito akin. Yung iba sa inyo, may inis sa akin, magagalit sa akin, dahil sinasabi ko ay totoo. Sinasabi ko ay nasa Bible. Nakukuha niyo ba ako? Mga minamahal ng Panginoon? Yun ang reason kaya napakaraming nami-misled. Ito, tinan niyo sa 18, verse 18 to 32. Nahahayag mula sa langit. Okay, so kayo naman magbasa, tinan niyo. Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong, ano yung word na sumisiil? Binabaliktad, sinisiil, kinakalaban. Sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Dahil masama ang iniisip niya o kasalanan ng gusto niya, ang katotohanan sinisiil o kinakalaban. Okay. Kaya ang poot ng Diyos mula sa langit nahahayag. Tuloy pa natin, tinan niyo po. Dahil sa pagsiil nito, ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoo po ba yun na inihayag ng Diyos? Dahil, lakas pa niya. Okay. Usapang katotohanan ito. Mga minamahal ng Panginoon, wala po akong kinakalaban na anumang religion. Ang role ko po, nung ako'y tawagin ng Diyos, ay
i-declare ko yung kung ano yung katotohanan at kung ano yung salita ng Diyos. Anuhin ko, napakaraming tao kung ang lahat naman ang lakad nila ay patungo sa kapahamakan. Anuhin ko ang pagkarami-raming tao na ang gagawin din niya, ang balang maibigan niya at hindi ang kalooban ng Diyos. At hindi niya ikukumit ang sarili niya sa Diyos. Anuhin ko yon. Nakukuha niyo po ang sinasabi ko? Now, tinan niyo, ipagpatuloy natin, ang maring malaman tungkol sa Diyos, inihayag ito. Maliwanag na inihayag ito ng Diyos sa kanila. Mula pa ng umpisa nung likhain ng Diyos ang kalikasan, di nakikita. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, maliwanag ito na inihayag ng mga bagay. Sabi niyo, bagay na ginawa. Bagay na ginawa ng Diyos. Ang bundok, pati Bulkan Mayon, yung Bulkan Mayon. Hindi po ba? Kagabi, nakita ko yung Bulkan Mayon. Sabi ko, napakasarap pumunta doon. Gusto kong pumunta doon sa bunganga ng bulkan. Gusto kong mag-drive around doon sa lugar na yun. Hindi pa ako nakakarating doon. Sino ba sa'yo nakarating na doon? Sa malapit sa Mayon Volcano. Hindi naman sa bunganga, doon sa malapit lang. Pero, pag nakikita mo yung white sand, yung puting buhangin, pag nakikita mo yung mga corals na ipinakikita, hindi po ba, itong sinasabi rito, ito mula pa naglikay na sanlibutan at ang kalikasan, yung nature, kalikasan na nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan pagka Diyos ay maliwanag na nihayag ng mga bagay na nakikita yung ginawa niya, kaya't wala tayong maidadahilan pagharap natin sa Kanya. Pinasabi po salita ng Diyos. Wala tayong maidadahilan. Okay po? Kahit na kahit nakilala na nila ang Diyos. Siya di nila pinarangalan bilang Diyos. Pinasalamatan man, sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Ako yon. Hindi kayo yan. Alam kong kayo, hindi naman mga hangal at nadimlan ng pag-iisip. Ako lamang. Nung maliwanagan ako, ito ako ngayon, tumatayo ko sa inyong harap at inaamin ko sa inyo na namuhay ako, naging hangal ako sa mga bagay. Naghahaka ako ng mga bagay. At sabi dito, sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at mga nilalang na nagsisigapang ginawang ganon, mga ibon na may katawan ng tao, tapos may paa, tapos gagawin silver, gagawin gold, tapos yun ang kanilang magiging Diyos. Usong-uso yan sa ibang bansa. Usong-uso yan sa Rome, usong-uso yan sa Egypt, sa ibang mga bansa. Nakukuha niya pa ba? Sinasabi ko po, mga minamahal ng Panginoon. Mahal na mahal po kayo ni Lord. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. At makalimutan yung lahat ng sinasabi ko, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niyang tayo mamali. Ayaw niyang tayo, meron tayong maling takbo ng pag-iisip o maling pananaw tungkol sa Kanya. Kaya nga nagkatawang tao siya para maipakilala sa atin ng Diyos. Kaya nagkatawang tao si Jesus, ang anak ng Diyos. Tinan niyo, sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal ng talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawan ng taong may kamatayan, mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya, ito ang mabibigat. 3 beses nating makikita ito sa mga susunod na verse. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita. Maruruming pita. Hanggang sa magumo sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Yung maling pita, yung maling desire, tapos nagumo sila, tapos hinayaan sila, yung mga kahalayan sa isa't isa. Tingnan nyo, anong nangyari? Tinilik nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinilitan ng kasinungalingan. Ibig sabihin po doon, tinilikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos, pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang. Nagigets pa ba ako? Siyang dapat papurihan, magpakailanman, pero ang hinamba niya, yung nilalang, hindi yung lumalang. Sinamba ay pastor.
Sinamba pare. Sinamba papa. Ang tao ang sinamba. Sinamba yung object. Sinamba yung nilikha ng karpintero. Yung nilikha ng panday. Yun ang sinamba. Tinalikdan yung katotohanan tungkol sa Diyos. Ipagpatuloy pa po natin. Dahil dito, ito na naman ang word. Basahin niyo po yan. Hinayaan. Okay, ready? Basahin po sabay-sabay. Okay. Sa mahalay na pita, ayaw nang makipagtalik ng babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakipag-ugnayan. Doon nagsulputan dahil binaligtad mo. Yung lumalang, hindi yun ang sinamba mo. Ang sinamba mo ay yung nilalang. Nangyari po ito nung panahon ng Exodus. Sumamba sila doon sa golden calf. Golden calf. Sabi niyo word, golden calf. Yung ginintuang guya. Sumamba sila sa ginintuang guya. Okay? Now, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Ayaw na makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Kapwa babae na lamang sila nakipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki, ayaw makipagtalik sa mga babae, sa kapwa lalaki na rin na humali. Ang ginawa ng mga ito ay nakakahiya, kaya't sila, hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo ito. Itong word. Don't get it wrong. Huwag niyo pong huwag niyong maling ang tingnan ninyo. Ayoko na sa church na ito. Bakla ako Di ayaw pala ng Diyos sa bakla. Di galit ang Diyos sa akin. Hindi yun. Talbos na ako, ayoko. Tomboy ako Di ayaw pala ng Diyos sa aking pagiging tomboy. Hindi rin yun. Ang sinasabi rito ay ang pakikipagtalik. Ano ba ang pakikipagtalik? Pakikipag-sex. Yun ang sinasabi. Bakla ka, hindi ka naman nakikipagtalik. Tingnan niyo po. Wala tayong kaibahan. Bakla ka, lalaki ako. Pero pag nakipagtalik ako sa hindi ko asawa, kasalanan yun. Tama. Bakla ka, pag nakipagtalik ka sa hindi mo asawa, nakipagtalik ka sa lalaki, karumihan, ayaw ng Diyos yun. Tama. Di pareho lang tayo. Ang ayaw niya, yung makipagtalik ka sa mali. Makipagtalik ka sa salang paraan. Yung babae, ayaw na niyang makipagtalik sa lalaki. Ang gusto niya, makipagtalik siya sa kapwa babae. Ang word ay nakipagtalik. Pero kung hindi ka nakipagtalik at ikaw ay Christian at ikaw ay naniniwala sa kabutihan ng Diyos, na ikaw ay pinatawad ng Diyos sa pamagitan ni Jesus, you are good. Walang problema. Nasusundan niyo pa po ako. Hindi hinuhusgahan kung ikaw ay bakla. Hindi hinuhusgahan kung ikaw ay tomboy. Ang hinuhusgahan dito ay yung kahalayan. Ang hinuhusgahan dito, ng Diyos hindi ako. Wala akong karapatang manghusga. Yun ang hinuhusgahan. Yun ang sinasabi dito, yun ang lisyang gawain. Sabi dito, parurusan, hindi siya makakaiwas sa lisyang gawain. Ayaw niya yung maling gawain. Lisyang gawain. Nasusundan niyo pa ba ako dito? Kaya, ikaw na naririto, kung tomboy ka, kung bakla ka, hindi galit sa iyo ang Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos. Namatay nga siya sa cross para sa iyo. Nakabuka ang kanyang kamay, dugo-duguan na naghihingalo, at sinasabi, ganito kita kamahal, mas gugustuhin ko pang mamatay. Maranasan ang mamatay kasi nabubuhay ako, hindi kita kasama sa langit. Ang nais lang niya, tanggapin mo yung ino-offer niya na ang kasalanan mo, tinubos niya. He died for you. Pag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang kasalanan mo napunta sa Kanya. Tutuloy ko ito, pakinggan nyo ito, sa Colossians chapter 2, verse 14. Ito ang ginawa ng Diyos. Bago kayo panghinaan ng loob, bago kayo magkamali, o bago kayo, kung kayo man ay straight, husgahan nyo ang bakla, o husgahan ninyo ang tomboy, tingnan nyo ito. Okay? Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang, kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus, Jesus. Kayo naman ang magbasa. Sige po.
tinuldo ka niya ang kasalanan. Nilutas niya ang kasalanan. Pinawalang bisa ang lahat. O pinawi ang lahat. Ang sulat kamay laban sa atin na nasa tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Kaya nung tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, ang lahat ng iyong sin napunta sa Kanya. Ang tawag doon, yung sinasabi ko po ng Good Friday, it is a sacrificial suffering. At ginawa niya yon, hindi dahil siya ang may kasalanan. Ginawa niya yon dahil sa ating kasalanan, dahil sobrang mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. HTBC, o ang church, yung totoong church ng Panginoon, is not about membership. Hindi para dumami ang tao, kundi dumami ang taong makaunawa at kumilala sa Diyos at kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Ganon siyang kabuti. Yung hindi natin kayang magawa, ginawa niya para sa akin. Bakit niya ginawa yung sa cross? Sa Romans 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Tingnan niyo po, kayo magbasa. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sino sa inyo may likas na kahinaan? Yun ang reason. Kaya siya ay namatay sa cross. Meron akong likas na kahinaan. Hindi ang Roman soldier ang pumatay kay Jesus. I killed him because of my sin. Sabi mo sa katabi mo, ako ang pumatay. Ako ang pumatay kay Jesus. Linamanagan mo. Sabi mo naman sa kabila, sabi mo, ako ang pumatay kay Jesus. Yung kasalanan ko, naging dahilan kaya siya namatay sa cross. Sabi niya, walang makakukuha ng buhay ko. Walang maaaring pumatay sa akin. Ito kusang loob. May kapangyarihan akong ibigay. May kapangyarihan akong ibalik. Ginawa niya yun para sa akin. Hindi ba yun ay magandang dahilan para tayo ay maging committed sa Kanya? I am committed to follow Jesus. I am committed to follow Jesus. I am committed to follow Jesus, no turning back, no turning back. Committed ka na ngayon. So ito ngayon, yung iyong decision includes commitment. Kaya no turning back. Walang atrasan. Kahit ano mangyari, Lord. Kahit magunaw pa ang mundo, hindi mawawala ang aking pagtitiwala sa iyo. Tinubos mo ako, Lord. At tiwala ang Lord sa atin. Na pagkat tinubos niya tayo, ang Espiritu niya mananahas sa atin, papatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos. At hindi tayo magkakaroon ng takot na ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Maraming takot mag-preach na sinabi ko dahil baka mawala ang tao. Aanuhin ko ang tao na sa impyerno din pupunta. Aanuhin ko ang maraming tao na hindi kumikilala sa tunay na ginawa ng Diyos. Amen po ba, mga minamahal ng Panginoon? Hindi paramihan. Kundi kung ano yung commitment ng bawat tao na lumalapit kay Lord. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Kaya, ito nyo, ipagpatuloy natin to. Okay. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pita at mga ditumpak na asal. Okay, tinan nyo. Naging alipin sila, slave. Naging alipin sila ng lahat ng uri. Yung kasamaan. Kabuktutan, kasakiman, corruption. Trillion, billion ang pera. Hindi gamitin sa ospital, hindi gamitin sa... Tinan nyo, kasakiman, masasamang isip, napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo, pagdaraya. Sila ay puro mga machismis, fake news, masitsit. Mapanirang puri, napopoot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatahan ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Ganyan ako noon. Masamba ako sa Diyos-Diyosan, ganyan ako. Kung ano maisipan ko yan. Kaya nung kumilala ko, naisip ko, kaya pala ganito naging buhay ko. Salamat sa Diyos. Itinuwid ako, isinyer ko, na ituwid ang aking mga anak.
Isinyer ko na ituwid ang karamihan sa inyo at ang karamihan sa inyo ngayon nakikinig, unawa at ako'y nagtitiwala. Ang salita ng Diyos hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Magkakaroon to ng impact sa mga puso ng nakikinig dito ngayon. Amen po. Nalalaman nilang ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. It will kill you. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa din ng ganito. Amen po. Natutuwa pa sila. Kaya, ito po ang nais na i-share sa atin ng Lord ngayong umaga. Tayo, mabuksan tayo, tigilan natin ang kasisimba. Di ba lagi nyo narinig sa akin yun? Tama na ang pagsisimba mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ayoko na sumimba. Ang nais ko ay sumamba. Hindi ritual, hindi obligasyon, hindi ginagawa mo lang, hindi compliance. You worship God because you love Him. Because He loves you. He loves you and me. Amen po. Amen po mga minamahal na Panginoon. Napakabuti ni Lord, di ba? Amen po. Kaya sabi niya sa John 13 verse 15, tinan niyo. Binigyan niya tayo ng halimbawa at ito'y dapat nating tularan. Binigyan ko kayo, si Jesus na nagsasabi from the words that came from Jesus, sabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. I gave you an example that you should do what I have done. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Hindi lamang manual, hindi lang Bible. Yung Bible is manual of life. Hindi lang manual, kundi model. Amen po? So, tama na ang paggaya mo sa mga Korean. Pati buhok mo, Koreano. Pati yung eyebrow mo, Koreano. Pati Koreano. Nausuhan na ngayon. Idolatrous ang mga tao. Kung sino yung mga entertainer, mga atleta, idolatrous. Kung sumiyot ng basketball, nakalabas ang dila. Parang ala Jordan. Lahat ginagaya. Sabi ni Jesus, kung meron kayong gagayahin, sabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito ang dapat ninyong tularan. Purihin ang Panginoon. Sa kanyang banal na salita. Ngayon, balik natin doon sa John 4, verse 22 to 24. Sabay-sabay po, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin na aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, noong nagkatawang tao siya, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ito, inahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya dahil gusto niya tayo ay maging katulad niya. Nagiging katulad tayo ng ating sinasamba. Kaya anayos niya, tayo maging katulad niya. Amen po? Mga minamahal ng Panginoon. When you worship God, when you honor God, paano mo ito ipinapakita? Dahil hindi mo alam, kinakandilaan mo ang Diyos. Binubulaklakan mo ang Diyos. Pinapaputukan mo ng kuitis ang Diyos. Dahil hindi mo alam kung paano paano mo ba siya sasambahin? Anong ginagawa mo para ikaw ay makasamba? Maghahandog ka ng ginto at pilak sa Diyos. Yung lahat ng binanggit kong yon, kanino yon? Hindi ba sa Diyos din nagmula? Ang bulaklak, sa Diyos. Ginto at pilak, sa Diyos. Kahit ano bigay mo sa Kanya, sa Diyos. Tama. Amen po ba tayo doon? Ano lang ang sa iyo na pwede mong ibigay sa Diyos? Wala nang iba. Pagsamba at pagpupuri, iyo yon. Pwede mong iukol yon sa Diyos-Diyusan. Pwede mong iukol yon kay Satanas. Pwede mong iukol yon sa salapi. Kaya ikaw magiging mukhang salapi. Pwede mong iukol yan sa improfesyon. Pwede mong iukol yan sa kahit na ano. Kung hindi mo ibibigay sa Diyos. Pero pag ibinigay mo yan sa Diyos, maluluwalhati ang Diyos. Pagpapalain ka niya. Yun ang nais ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo na maisip natin yun.
Amen po. Kaya sabi niya rito, tinan niyo, ang pagsamba, iba sa pagsisimba. Ang pagsamba sa Romans 12:1. Okay, inyong tingnan ulit ito at reviewin natin yung dinaanan natin kanina. Romans chapter 12, verse 1. Sabi ito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ako'y nakikiusap sa inyo, I beseech you, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na yan ang tunay na pagsamba, purihin ng Panginoon sa Kanyang banal na salita. Amen po. Kaya God requires total commitment from us. Gusto ng Diyos yung total commitment. Ialay natin sa Kanya ang lahat. Sabi rito sa Luke 14:26. Sabi niya, tinayin mo. Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sarili niyang buhay nang higit sa akin. So, tinan niyo po ito sa English, mas shocking. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even his own life also, he cannot be my disciple. Kaya pala, hindi marami ang nagiging disciple. Amen po. Pero that is the only way. Yan ang utos ng Panginoon. Mamaya-maya sasabihin ko sa inyo yung tungkol doon. Pero kung ang sino man, sabi niya rito, sa isang banda, no, sa Luke 9:23, almost the same. So Luke chapter 9, verse 23. At sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, and Jesus said to them all, sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, anong unang step? Limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Hindi nagbabago ng stand si Lord, hindi nagbabago ng kanyang salita. Mga minamahal ng Panginoon, sa ating panahon ngayon, ang mga logical ng mga tao, tinan niyo po. Pag ito'y naunawaan natin, kapag committed ka sa God, dahil naunawaan mo yung commitment sa God na aking in-explain sa inyo, naunawaan nyo na. Amen po tayo? Amen. Hindi na mahirap ang family. Pero pag hindi mo inaunawaan, pag hindi mo inuna, hindi mo ginawa, walang commitment sa family. Yun ang unang-una. Ibigin mo. Ano una at pinakadakilang utos sa lahat? Makinig ka, Israel, sabi ng Panginoon Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Tignan niyo po. Sabay-sabay, basahin niyo ng malakas. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, buong lakas. Sabi niya, ito ang una at ito naman ang pangalawa. Ano susunod? Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, wala ng ibang utos na higit pa sa mga ito. Life is all about loving. Learning how to love. Ang love na alam natin, mababaw, short-sighted. Pag hindi lang kayo nagkaintindihang dalawa, hiwalay. Ano yan? Ihiwalay mo ang damit na puti sa itim pag naglalaba. Nakuha niyo ba? Ang pag-aasawa ba ay parang paglalaba? Ihiwalay mo dahil kukupasan siya. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Ang pangalawa, ibigin mo. Kaya ang buhay natin is all about loving. Loving God, loving people. If you cannot love God, then you cannot love people. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya. Yun pala. Kaya pala. Yun pala ang dahilan. Now, tignan nyo, when you understand, mag-pray po tayo. Heavenly Father, dumudulog po kami sa iyo. Nagpapakumbaba po kami sa iyo. We sinned against you. I sinned, sabi mo. I sinned against you. Nagkasala po ako sa iyo. Ako po ay idolatrous. Ang mga kahanga-hangang tao, ang tawag ko ay idol. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking pagiging idolatrous. Patawarin niyo po ako ang paghanga ko sa mga artista, ang paghanga ko sa mga model, ang paghanga ko sa mga taong matatalino na may mga achievement. Patawarin po ninyo ako, Panginoon. Sige po.
Sambitin niyo yun. Patawarin niyo po ako, Lord. Nagkasala ako sa iyo. Ipinagpalit kita. Pinagpalit kita, Lord. Ngunit ngayong oras na ito, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa ginawa mo para sa akin sa cross ng Kalbaryo. Inialay mo ang iyong buhay upang sa aking pananalig sa iyo, magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig, unconditional, agape na pag-ibig. In Jesus' name, Amen. Amen. Nung ating tanggapin ng Panginoong Jesucristo, ang pinagkaloob niya sa atin lahat ay ang kanyang Spirit. As many as receive Him, lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, yung pong sabi salita ng Diyos, lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabay-sabay po, basahin po ninyo. Ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak. Tinan niyo po yun. Hindi sinabing, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya at hindi na nagkasala pa muli. Walang sinasabi. Ang sabi rito, yung paraan ng Diyos, siya ang Diyos na nagkatawang tao, siya ang paraan ng Diyos. Sabi niya, I am the way. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya sabi rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Para patunayan na anak, mayroon tayong birth certificate dahil tayo pinatunayang anak. Sabi dito sa Galatians 4:6, upang ipakilalang kayo'y mga anak. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak upang makatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At Spirit sa Spirit ang nangungusap. Nag-uusap yung ating Spirit ngayon na pinagkaloob sa atin, now we can communicate to God. At yun ay kamangha-mangha. Hindi madali ang proseso ang ginawa ng Diyos para makamtam yun. Sapagkat ang free will ay nasa tao. Hindi niya yan aalisin. Hanggang langit, merong free will ang tao. Pero yung free will na yan, magpapakumbaba ka, isusuko mo sa Kanya. Lord, ikaw ang masunod. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Isusurrender mo sa Kanya. So, pagka naunawaan mo ito, yung tinanggap mo, hindi na mahirap sa iyo ang tungkol sa family. Hindi na mahirap. Hindi yung tungkol sa mag-asawa. Alam niyo, yung mag-asawa, pagka ikinakasal, ang laging sinasabi ng pastor, babae, be submissive. Tingnan niyo po sa Ephesians 5:22 at titingnan natin yung Ephesians 5:25 at saka Ephesians 5:22. Sabi rito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. O tingnan niyo po, ang mga babae ba ngayong panahon natin ngayon ay submissive sa kanyang husband? Tapos sa verse 25, husbands, ito naman, tingnan niyo po. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Christ sa church, sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Nasabihin mo, magsasabit ako sa iyo kung ikaw ay parang si Christ na. Hindi ka naman parang si Christ di maghiwalay na lang tayo. No, amen ba tayo doon? Kaya, ang ating message ng isang linggo, anong title? Anong title? Make the first move. Amen po. Hindi ko papasubalian ang katotohanan ng irreconcilable issues na mag-asawa. Magigilty kami. Baka hindi na ako tanggapin ni pastor kasi hiwalay kami mag-asawa. Maaring isipin ng maraming ganon. Nangyari din sa buhay ko ang kaguluhang yon. Hindi yon. Ang sinasabi ko, yung ongoing mo ngayon, ngayon na alam mo. Kasi marami tayong nagawa nung araw, nung wala pa sa atin ng Panginoon, mga kahangalan, mga bagay na nakakahiya. Amen ba tayo doon? Inaamin nyo ba yon? Okay, ito po. Itong wife, be submissive to husband, at yung husband, love your wife as Jesus Christ loved the church. Sabi dito sa verse 32,
Ang sabi rito, ang hiwagang ito ay dakila. Kung bakit ang wife mag-submit sa husband at yung husband, love mo yung wife mo. This is a great mystery. Ito ay hiwaga, ito ay dakila. Subalit ako'y nagsasalita tungkol kay Christ at saka sa church. This is about Jesus Christ and the church. Ang church ay bride at si Jesus Christ, bridegroom. At pagdating ng araw na yan sa huling trumpeta ng Diyos, lahat tayo will be beamed up in the sky. Siguro, bago magkagyarahan ng mga nuclear, bago mangyari ang lahat ng yun, lahat ng minamahal ng Panginoon nagtitiwala sa Kanya, will be raptured. And then we will meet the Lord in the sky. Tapos nandun si Jesus Christ at nasa paligid lahat niya ang mga mananampalataya. Ang katawan nating nasisira, papalitan. Magkakaroon tayo parang space suit. O parang ito, heavenly suit. Papalitan tayo ng katawang hindi nabubulok. Katawang hindi namamatay. At haharap tayo sa Panginoon at aawit tayo ng To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Hindi yung nagawa natin. Kaya tayo nakarating doon sa ginawa niya na tinanggap natin. Kaya kung meron kang epekto ng past sa buhay mo, huwag kayong magkalabitan. Ako, hindi ako pwede rito. No, hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Accepted tayo ng Lord without approval. Hindi niya na-approve na mag-asawa ko ulit, tapos maghiwalay kayo ulit. Hindi yun. Hindi yun ang tinutukoy niya. Tinutukoy niya rito, magpatuloy na tayo. Ngayon, kumilala tayo sa Kanya, magpatuloy. Amen po ba tayo mga minamahal ng Panginoon? Sabi niya rito, if anyone comes to me. Okay, tinan niyo po. Ito yung nag-require ito sa atin. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brother and sister, yes, and even his own life, he cannot be my disciples. So, ang hinahanap ng Diyos sa atin ay total commitment po. Susundan niyo pa ba ako doon? Mga minamahal ng Panginoon. Hindi instantly na magagawa mo ito. Ano ibig sabihin yung, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, ano yung word na yun? Hate. Ibig sabihin, kasuklaman ko ang tatay ko at nanay ko? No. Ang totoo niyan, gusto niyang i-honor natin ang ating amatina. Mamaya ay titingnan natin yon. Pero, itong word na ito na sinabing, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brother and sisters, ibig sabihin yun ang level ng iyong love. Pagka ikinumpara mo, mahal kita, pero mas mahal ko ang Diyos. Ganon. Yung ganon. Sabihin nyo ngayon, mahal kita, pero mas mahal ko ang Diyos. Ibig sabihin yung level. So, the way that you declare your love for God, ang love na alam mo tungkol sa, ang tawag doon istorhe, o yung love for family. Okay? Yung love for family, pag ikinumpara mo sa love sa God, it seems like it is hate. Pero hindi. Hindi naman talagang tunay na hate yon. It seems parang hate. Kasi ang ina-expect nila sa iyo ay total commitment po sa tao. Nakukuha mo siya sa... Alam niyo yung mga awit na ina-idolize mo yung I can't stop loving you, so I made up my mind. Natatanda yung mga lumang kanta na yon? Idolatrous. Tanong niyo ang mangyayari sa buhay mo pag in-idolize mo ang tao. You will get very, very frustrated. Kay God, hindi ka mapuprostrate kahit kailan. Ang love niya sa iyo, hindi magbabago. Amen po? Hindi. At hindi lang yan. Yung Colossians 2:14, natatandaan yun, pinawi niya ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Amen po? Sabay-sabay, basahin nyo. At pinawi ang lahat, sulat kamay na laban sa atin, na nasa mga tuntuning salungat sa atin, pati na ang parusang kaugnay nito, pati na ang, sa ibang description dito, pati na ang pananagutan. Inalis niya ito, kaugnay nito. Pinawi niya lahat ng ito nang ipako siya sa krus.
Kaya if you believe in Jesus, ang sin mo napunta sa Kanya, ang Kanyang righteousness napunta sa atin. To God be the glory. Amen po. So pag naunawaan mo ito, it is easier. Mas madali na ngayon magmahalan. Talagang magkaiba tayo. Kami nga mag-asawa, napaka-sweet naman nila, Pastor at ni Mami. Kami naman ay hindi compatible. Halos 99% na hindi kami compatible. But we love each other. We always say that to each other. We love you, I love you. Iihinga lang sa madaling araw, I love you. Hindi kami nag-mistreat sa isa't isa. Amen po. Hindi kami lagi magkasundo. Pero, ibig sabihin, hindi naman kami nag-aaway. Hindi laging pareho iniisip namin. Nasusundan niyo pa ba ako mga minamahal ng Panginoon? So, yung pagsasama na Diyos ang nasa sentro, what has God joined together, let no man separate. Yun po ang sinasabi rito. Huwag niyo pabayaan na mahinder pa yon. Ang hinahanap ng Diyos, bakit gusto ng Diyos ang ganon? God is looking for godly offspring. Ito po, tingnan niyo po itong mga godly offspring sa Malakayas. But did He not make them one, having a remnant of the Spirit? And why one? Why one? Sabay-sabay. Why one? Bakit pinag-isa? He seeks godly offspring. Gusto niya mga supling na maka-Diyos. Therefore, take heed to your spirit at let none deal treacherously. Huwag kayong magtaksil, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasisira ng inyong relasyon with the wife of his youth. Amen po. Huwag pakikita ng maputing binte kahit na poste at na pinaldahan, papatulan. Husto na. May limitasyon naman ang lahat ng iyon. Amen po. Nagigas naman sinasabi ko. Lilipas ka din. Lilipasan ka din. At hindi lang yun. Sa langit, wala nang ganon. Wala na. Sa langit, wala nang gender. Wala nang kasarian sa langit. Kukuha niyo ba ako doon? Kakapunin tayo sa langit? Hindi. Pag ang glorified body, wala ka ng gender. Saan mo ba ginagamit yan? Hindi ba sa pag-ihi? Hindi mo na kailangan umihi. Hindi mo na kailangan dumumi. Hindi mo na kailangan yon. There is no gender sa glorified body. Amen po mga minamahal ng Panginoon. Nasusundan niyo pa ako? So yung pinahalagahan natin ngayon, hindi yan mahalaga pagdating ng araw, takdang panahon, pagharap natin kay Lord. So ngayon pa lamang, maintindihan na natin itong ibig kong sabihin mga kapatid. Tignan niyo po itong mga salita-salita ng Diyos. Itong ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Itong ibig kong sabihin mga kapatid. Sabay-sabay, kayo naman po. Oh, anong ibig sabihin yan? Okay, sabihin mo sa katabi mo, ito palang katawan ko, hindi ko madadala sa langit. Ito pala panlupa. Okay, ito sabihin nyo ngayon, ito katawang panlupa. At bibigyan tayo ng katawang panlangit. Walang punerarya sa langit. Amen po. Wala ring cremation sa langit. Walang negosyo yung mga punerarya sa Pilipinas. Walang negosyo doon sa langit. Ang glorified body hindi na mamamatay kahit kailan. Purihin ng Panginoon. Amen. So, when it comes to relationship, anong sinasabi ng Diyos tungkol sa magulang para sa kanyang anak? Ephesians chapter 6 verse 4. And you, Father, ikaw na mga ama, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. No, sabi rito, mga magulang, hindi ito magulang na eh. Nung tinagalog, naging tatay at nanay na. Mga magulang,
huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Yun ang sinasabi tungkol sa magulang para sa kanyang anak. Kaya, kailangan ba natin ang church para matuto rito? Opong-opo. Ang mga anak, para sa magulang. So, Ephesians 6, 1-3. Kaya tinan niyo po. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat itong nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Merong blessing? Ganito ang pangako, ikaw na gumagawa nito, ikaw na gumagalang sa iyong mga magulang, ama't ina, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Pangako ng Diyos. At tunay ang pangako ng Diyos. Amen po. Amen po. Ako ang pinakapasaway sa amin. Nung nakakilala ako sa Panginoon, nung ako'y 40 years old, sabi ng nanay ko, sa harap ng aking mga kaibigan, ito ang pinakamabait kong anak. Nadokling ako. Kasi akong pinakapasaway. Akong black sheep sa amin. Pero sabi, ito ang pinakamabait kong anak. Alam niyo, buong buhay ko, hinintay ko yung oras na yon na ako'y i-acknowledge ng nanay ko. Gusto ko nga mamatay na ako para makita ko ang nanay ko umiiyak sa akin. Gusto ko nga nung ako'y frustrated na ako'y i-acknowledge ng nanay ko. Pero nung ako'y na-born again, tapos siniyaran ko siya na-born again din, tapos nung una, di nagbabakasyon siya sa akin. Siya nakatira sa San Francisco, doon sa Vallejo yung lugar, pero nasa San Francisco area. Tapos, pag nagbabakasyon siya sa akin, nasa Los Angeles naman ako, sa La Mirada. Tapos sabi, bubuksan ko yung pinto, oh, ma, papasok na ako. Anong ginagawa niyo? Eto, nagro-rosaryo. Ganon. Tapos, nung sinasama sa bawat Bible study, kasi araw-araw may Bible study ako doon, 7 days a week. Araw-araw. 2 pamilya. Pinupuntahan ko. Umuwi ako, magbandang alas 12. Minsan nga nagdadrive ako, sabi ng mother ko, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Sabi ko, ma, si Jesus naglalakad. Si Jesus nagugutom at nauuhaw. Si Jesus, ang paa niya napupuno ng buhangin ng alikabok. Tinan niyo ako, pinindot ko yung cruise control. Tinan niyo, nakaupo lang ako, tumatakbo ang sasakyan. Tinan niyo, pinindot ko yung umandar ang aircon. Sabi niyo, ang lamig, malamig na. Pinakikita ko lang sa inyo. Binalik ko ulit. Tinan niyo, heater, naka-heater tayo. Ba't ako magre-reklamo? Naka-kotse ako, naka-cruise control, naka-aircon at naka-heater. Ganun pala. Tapos, pagpasok ko ulit sa trabaho, binuksan ko yung pinto. Ma, anong ginagawa niyo? Nagbabasa ako ng Book of Psalms. Di ba? Di ba ang galing ni Lord? Amen. So, sabi rito, anak. Ito para sa magulang. Anak sa magulang. Anak, ito ang gawin mo sa iyong magulang. Anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat itong nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa, lalawig ang iyong buhay sa lupa. Kaya ako, na-bypass ako, nabuhay ako. Ako, na-COVID ako, nabuhay ako. Sa Diyos ang kapurihan. Amen. At saka nung nag-serve ako, sinasaway ako ng mga kapatid ko. Ganito gawin natin. Magtayo tayo ng, ikaw magkasiwa, magtayo tayo ng lending institution. Magtayo tayo ng lending. Ikaw ang controller. Kung ako ba naman ay gusto ko ng trabaho, ba't ako alis sa States? May trabaho na ako. I'm good. Sabi niya, saan ka kukuha ng pangangailangan mo? Di Diyos ang bahala. Bahala ka na nga sa buhay mo. Galit sa akin. Hindi, bahala ang Diyos sa akin. Hanggang ngayon, maraming taon na. Ngayon, malapit na tayo mag-30 years. At saka ako po, 30 plus years na akong pastor. Sa Amerika pa, pastor na ako. Kahit kailan, hindi ako nagkulang. Hindi ako nagkulang. Amen. Alam niyo yung mga naglilingkod sa Diyos na maraming kulang.
naglilingkod, tama ang ginawa niya, pero mali ang paraan. Nakikita niyo ba sinasabi ko? We could do the right thing, but you are doing it the wrong way. Hello, nandiyan ba tayo? Don't do things the right way. Do things the right way. Na, wag kong gawin mo isang bagay na nararapat, tama yung ginawa mo, pero mali ang paraan. Kailangan tama ang paraan. And you could be doing the wrong way pag hindi mo na-experience yung dapat mo ma-experience. Yun ang tinitingnan natin ngayon. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? Sabi rito, tinan mo, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Yun ay promise ng God sa atin po. Amen po. Kaya, paano mo may papakita that you honor your father and your mother? Sa 2 Timothy 3, verse 1 and 2, tandaan mo ito. Okay, tinan niyo po yan. Tinan niyo yung warning. Sabihin mo sa katabi mo, ito ang tatandaan ko. Mababatbat ng kahirapan ang huling araw, ang tao'y magiging makasarili. Okay, kayo naman po magbasa po. Tandaan mo ito. Okay. Walang panahon sa buong mundo na itong mga huling araw na ito ng tao sobrang makasarili. Sobra. Nung araw, isa lamang ang telepono sa bahay. Ano bang telephone number nyo? Ito, sabihin sa inyo, isa lamang ang telepono. Pero ngayon, bawat tao nasa bulsa ang telepono. At pagka naiinip sa akin, hahawakan niya ang telepono niya. Ang cellphone niya. Sabihin sa napaka-boring naman ni Pastor. Pero, pogi naman. Kaya lang, napaka-boring naman ni Pastor. Nakakainip. Amen po. So, itong question. Paano ba ino-honor ang parents? Look at me. Tumingin kayo sa akin. Paano mo ba ino-honor ang iyong parents? How do you honor your parents? Ako po, pagdating ko sa bahay, nagmamano ako. Sino sa inyo nagmamano pa hanggang ngayon? Tinan nyo, iilan na. Wala na. Ang mga anak nga, ang tawag sa nanay nila, ikaw naman, nanay, napakatanga mo, ba't ba ganito ginawa mo? Hindi nag-aral lang magulang eh. Pinagsikapan kanya para ikaw makapag-aral. Para yung nangyari sa kanya, hindi mangyari sa iyo. So, ang tatay mo, ang kanyang daliri ng paa, parang luya. Kasi, laging basa sa bukid. Kaya ganyan ang paa niya. Ikaw naman, doktor. Tapos meron kayong party ng mga doktor, naka-tuxedo, naka-three-piece suit. Tapos papakilala mo ang tatay mo, pag pinakilala kinamayan parang lihang kamay. Siyang nagtaguyod sa iyo. Nagbenta ng lupa para pag-aralin ka. Binenta ang kalabaw para may pang-graduation ka. Nakukuha niyo po ba ang aking sinasabi po, mga minamahal ng Panginoon? How do you honor? Magmamano. Yung pagmamano nga lang, nalimutan na. Pati yung pagsasalita, iba na. Millennial. Ito ang discussion. Dapat ba nasustentuhan ko ang mga magulang ko pagtanda nila? Obligasyon ko ba yan? Ang dami ng comments, Dami. Hindi ako yun, kwento lang sa akin. Obligasyon ko ba yun? Na habang siya nabubuhay, ang pera ko, ibigay sa kanya. Mag-aasawa, hindi ako makapag-asawa kasi binibigay ko siya na binibigyan. Okay. Kung sumingit kaya ako, si Pastor Jesse ito, ganito ang gawin mo, iho. Yung nanay mo, di matanda na yan, pukluban. Wala na yung silbi sa iyo. Ikaw yung napagtapos na niya, istorbo. Ganito ang gawin mo. Ibalot mo sa banig, itsa mo sa ilog. What would you feel? Tama? Anong dapat mong gawin sa magulang mo? Ako naman, iba. Kung ano yung mga anak ko, hindi ako malayo. Ano lang po ako, blessed lang po. Meron akong magulang, minamana ako. Kaya, nung mag-serve ako kay Lord, 3 taon, ubos ng lahat ng lifetime savings ko sa Amerika, ubos. Pero nung pinapagawa na yung church,
yung lupain ng magulang ko ay naipagbili. Tapos nakamana po ako, hindi maliit na halaga. Tapos yung iba yon nakatulong sa maipagpatuloy, yung pang church building. At meron pa rin ako natitira hanggang ngayon. Okay. So, ano pa maring maibigay ng anak ko? Kahit ano ibigay niya sa akin, kaya kong mabili. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Paano niya ako i-honor? Yung mga tao, pera lang ay ibibigay, problema na. Nung ako ay na-bypass, nung ako'y biniyak ang dibdib ko, yung anak ko na napaka-busy dahil sa kanyang negosyo, dahil nung ako'y naglingkod sa Lord, yung mga anak ko na dating mga pasaway, tumino. Bahagyan nang nakatapos ng high school eh. Kung sa atin, ano bang tawag sa atin? ALS. Doon sa Amerika, GED. Bahagyan na. Pagkatapos, nakatapos sila, naging nurse sila, tapos nagkaroon sila ng negosyo, binless yung negosyo nila, kumikita na sila ngayon, nakakayan sabihin pero milyonaryo ang mga anak ko Okay. Ngayon, anong pwede pa nilang maibigay sa akin? Meron naman ako noon. Nung ako'y binaypass, dumating. Nandun siya sa tabi ko. Ang lakas ng loob ko. Tapos, ang ginawa niya, kinutsaba yung doktor. Sabi niya, Doc, checkain mo nga rin ako. Tapos nung chinek siya, barado din pala ugat ng aking anak. So, sa pag-honor niya sa akin, ino-honor your father and your mother, ino-honor yung... ang pag-honor kasi, yung parang kinikilala mo ang kanyang pagiging ama. Hindi mo gustong siya mag-undergo ng isang sitwasyon, tapos ikaw yung malayo. Ikaw ay namamasyal, kumakain na masarap, habang ang ama mo haharap sa isang mapanganib na surgery. So, nandito siya umuwi para bigyan ako ng lakas ng loob. Pero akalain nyo, dahil sa pagtulong niya sa akin, yung puso niya pala mas malalaki sa akin. Dahil mas masarap ang kinakain niya sa akin. So, nangyari, baradong-barado. Sabi ng doktor, yung puso ng anak ko ay mas malala pa sa akin. Kaya sabi niya, kung ako po sa inyo, pwede naman yung aming result, ipadala nyo sa US. Kasi ang anak ko, marami naman kilala sa mga hospital. Para isend ho ninyo doon. Pero kung ako kayo, hindi na ako bibiyahe. Okay, so ang ginawa, na-schedule, magkasunod lang kami. Binaypas ako, pagkatapos ko, after a week, siya naman. So nung ako'y nakakalakad na, ako naman ang dumalaw sa kanya. Nung ako, siya ang dumadalaw sa akin. At kumuha siya ng kwartong malapit. Kaya yung hospital parang resort. Meron ng kwarto, may kwarto siya. Order ng pagkain. Yung nagbabantay sa amin, kain ng kain. Ang sarap magbantay, no? Ngayon, dahil sa ginawa niyang yun, napakabuti ng Lord, nagligtas sa kanyang buhay. Kung hindi, may nararamdaman siya, ini-ignore niya. Binigyan pa nga niya ako ng canister. Yung canister na yun, yung lagayan ng napakaliliit na tabletas, pampaalis ng chest pain. So yun, ilalagay sa ilalim niya ang dila niya pag may nararamdaman siya. Binigyan pa rin niya ako noon. Pero hindi ko naman nagagamit, pinamigay ko na nga sa iba. Pero ang aking point, dahil sa kanyang pagtulong sa akin, nagligtas sa kanyang buhay. Hindi lang yun. Tinulungan niya rin ako sa pagbabayad sa ospital. Kahit alam naman niya, may babayad ako. Hindi tinutulungan ng magulang dahil sila ay nangangailangan. Tinutulungan mo ang magulang because you love them. Because you honor them. Nakukuha niyo po ba yan? Di lalo na kung kailangan nila para sa pagkain nila yon, pantustos sa pangangailangan, pambili ng gamot, lalo na. Amen po? Kung ganyan kaya ang ginawa sa iyo ng magulang mo, sinabi niya, ito namang anak ko ito, wala nang ginawa ko di dumedet, umihis sa kanyang diaper, walang silbi. Balot kaya dati sa banig at itcha natin sa ilog. Hindi niya ginawa yon. Kaya yung honoring father and mother, ito ay tagubilin sa atin ng Panginoon. Itong unang utos na may kalakip na pangako, sabi, ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rin sa lupa. Purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. Sabi sa 1 Timothy chapter 5, verse 4 at saka verse 8, kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ay dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Amen po. Tapos sa verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na, ano sabi doon?
ay tumalikod na, isa pa, sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang hindi sumasampalataya o taong hindi kumikilala sa Diyos. Mas malala pa siya, masahol pa. Amen po. Amen po ba? Ayun sa katoy mo, itsende. Ganyan mo tatratuhin ang iyong magulang. Lasenggo naman po si tatay. May sinabi bang lasenggo? Ano? May sinabi bang? Ang sabi dito, igalang. Ang igalang, hindi mo siya lalapastanganin. Ang magulang mo ay satanist. Sumasamba kay Satanas. Pastor, sabi mo, igalang. Di ako dapat sasamba rin ako kay Satanas. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nga sira. Kung ano nung pinag-iisip mo talaga, alam mo namang dito tao yung iniisip mo. May ba tayo doon? Ang kinalaman dito ay pananampalataya natin sa Diyos. At kung ang magulang mo ay nilalapastangan ng Diyos, paano mo sasabing gagaya ka sa Kanya? Hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos po. Amen ba tayo mga minamahal ng Panginoon? Huwag tayo mag-isip ng mga pilosopya na malayo sa katotohanan. Hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Now, pupunta tayo sa church. Yeah. Sa Hebrews 10, 24 to 25. Ito ang tagubilin sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa. Okay? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Napupukaw ba ang inyong damdamin sa pag-ibig sa kapwa, sa isa't isa? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen po. Okay. Ituloy natin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Tuloy natin. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya ang HTBC, sobrang committed po ito tungkol sa kalaguang espiritual. Ayan po. Kailangan nating matutunan, kailangan tayong mag-grow. Amen po. Minamahal ng Panginoon. So, ang nais ng Panginoon, maunawaan natin ang word na disciple. Kasi po, dito sa Matthew 28, verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Tapos sabi niya, go therefore. Humayo ka, go therefore and make disciples of all the nations. Yun po ang goal natin. Yun ang isa sa mga goal ng church, ang vision ng church. To make disciples, raise up intercessors, raise up worshipers, and plant churches. Go therefore and make disciples of all the nations. Ano ang disciple? Ang disciple ay learners. Ang disciple ay yung alagad ni Jesus na tinuturuan niya para sila'y matuto. So, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you till the end of the age. Humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, bautismo ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, turuan ninyo sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo maging sa huling sandali, hanggang sa katapusan ng sandali ng mundo. So, hindi niya tayo iniiwan, ipinababayaan man. Kaya lagi kong sinasabi yun, sa ating paghihiwalay, kasama natin siya. Hindi niya tayo iniiwan, ipinababayaan man. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Mga minamahal ng Panginoon. Gusto niya tayo mag-commit for a reason. Gusto niya tayo mag-commit for our own good. Kaya, ang mga disciples ay learners. Why do we need to learn? Dahil pag hindi po natin nakikilala ang paraan ng Diyos, pag nakasala ka, ito, sabihin niyo sa akin, look at me. Pagka ikaw ay nakasala, hindi ba nagkakaroon ka ng guilt? Sino sa inyo nagkakaroon ng guilt? Yung hindi mag-aangang kalooban niya, mabigat ang kanyang nararamdaman. Amen po. Tapos, hindi ka na makapag-church. Hindi ka na makapag-church, hindi ka na ipagpatuloy. Guilt. Ano pa susunod? Condemnation. Kinukondem mo ang sarili mo. Tapos, ano mangyayari sa iyo? Magkakaroon ka ng self-unforgiveness. Hindi mo ma-forgive ang sarili mo. Sino sa inyo? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Yung pag may nagawa siya, hindi niya ma-forgive ang sarili niya sa kanyang nagawa.
Napakabait ng asawa mo. Nagsisikap sa abroad. Nagkapakahirap din doon. Pagkatapos ikaw, pagbalik niya rito, isa lang ang anak ninyo, pagbalik niya, 2 na. Totoo, hindi totoo? Mga istorya. Tapos, ang ipapakita mo, puro listahan ng utang. Tapos, nagkahiwalay kayo. Tapos, yung sinamahan mo, hindi na nagtiyaga sa'yo, iniwan ka sa ere. So, ano nangyari ngayon? Sising alipin ka ngayon at nandito ka sa church, nagsisisi ka sa ginawa mo. Mga minamalang Panginoon, tandaan nyo ito. Ang iyong mga kasalanan na nagawa noong nakaraan, nung tanggapin mo si Jesus, pinatawad na niya. Ang kailangan sa iyo ay mag-move on at kumilala ka. Amen po. Kaya kailangan kang matuto. Guilt, condemnation, unforgiveness, bitterness. Alam niyo yung mga taong may bitterness, bitter people speaks bitter words. Kaya kung magsalita yan, napakalupit niya, napakabaksik niya, lagi nagpo-put down ng mga tao. Kaya, ang nice ng Panginoon is to make disciples. Go therefore and make disciples. Ulitin niyo nga mo yan. Sabi niya sa kanya, all authority in heaven and earth, okay, has been given to me. Okay, sabi niya, go therefore and make disciples of all the nations. Sa lahat ng tao. Ano ibig sabihin nun? Disciples are not born. They are made. Hindi siya pinapanganak. Amen po. Kaya yung sa ating mga ginagawa rito, meron tayong growth process. HTBC, growth process. Ito po. We bring them in. Evangelism. Bring them in, build them up, para maintindihan niya kung ano yung benefit mo na tinanggap mo si Jesus. Build them up, train them for, and then send them out. So it is a cycle. Bring them in, build them up, train them for, send them out, bring them in, build them up, train them for, send them. Yan ang ginagawa natin. So we need to grow. Amen po. Meron tayong care group. Ito po. Mag-join tayo doon sa mga care group natin na yun. Ang one accord, ibig sabihin ng one accord, hindi ka nakabilang. So pag ikaw yung matin dito, ikaw yung kabilang. Pero ang nice ng Panginoon, tayo maging kabahagi. Ang kabahagi, we share the burden. We share. We go forth and help other people. Tumutulong tayo sa iba. Iba yung kabilang. Yung ikaw ay attendee, ikaw ay kabilang. Pero now, when you commit, then ikaw ngayon kabahagi. To God be the glory. Amen po. Meron tayong mga fellowship, men's fellowship, women's fellowship, ladies fellowship, youth. Meron po tayo niyan. Meron tayong followership training. Hindi nagbibiro ang church. Ang church is to help us grow. Amen po. At hindi lang yon. Tayo mismo, nagtutulungan tayo. Nung pandemic, napakadami tayong inayudahan. Ilagay nyo ang silya sa may pinto ng bahay ninyo, tapos lalagyan mo yun ng pagkain, lalagyan mo yun ng kailangan nila. Lalo na yung mga may sakit, lutong pagkain ang nilalagay, hindi lang bigas. So, ang mga tao, nagtutulungan. Ang church, hindi lang pamparami. Ang church ay pagkalap ng mga tao na nagnanasa o nagnanais sa puso niya na maging, siya po ay maging kabahagi at hindi kabilang lamang. Amen? Kaya ito, sabi rito, tinan niyo po, sabi sa Matthew 16:18. Ito napakahalagang lesson na gusto ko maintindihan ninyo. And I also say to you that you are Peter. Kinuusap niya si Peter, you are Peter. Sabi niya. And on this rock, ang tinulo niya sarili niya, Petra. And on this rock, I will build my church. Kaya tayo in the building process. We bring them in, we build them up. Okay. Upon this rock, I will build my church. And the gates of Hades. So yun ang mahirap maintindihan, yung Hades shall not prevail against it. What is Hades? Ano ba yung Hades? Ang Hades ay isang lugar. It is a Sheol. It is a place of torment. So sa madaling salita, para madali maintindihan, impyerno. The gates, ang pintuan ng impyerno, hindi makananaig, shall not prevail. Hindi makapananaig, shall not prevail. If sabihin ng prevail, may digmaan. Amen po ba tayo doon?
Sa 1 John 5:19, sabi po rito, we know that we are of God and the whole world is under the sway of the wicked one. Alam nating tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama o kapangyarihan ng dyablo. So what do? We need to counter. Alam natin i-counter. Paano mo i-counter ang kahirapan? Paano mo i-counter ang economy? Kailangan po tayo marunong. Kailangan tayo marunong ng budgeting. Kailangan tayo may wisdom ng Diyos. So, paano mo i-counter itong gawa ng dyablo sa buhay ng mga tao? Sa internet, napakadami ng kadyabluhan na pinakikita. Facebook ka ng Facebook, tapos mga TikTok ka ng TikTok, tapos kung ano-ano, makikita mo doon. Tapos pagka kinlik mo yung video, kung ano-ano makikita mo doon, mga babaeng nag-aalis ng underwear niya. Tapos hindi naman pinakikitang lahat dahil bawal yon. So, nag-i-imagine ka, sumasama tuloy yung takbo ng pag-iisip mo. Hindi nakatutulong sa iyo. So, alam natin tayo anak ng Diyos at ang buong sanlibutan nasa kapangyarihan ng dyablo. We need to learn how to counter. At binigyan tayo ng autoridad ng Panginoon. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy. Nothing shall by enemies hurt you. Binibigyan ko kayo ng autoridad. Okay? Binigyan ko kayo ng autoridad na tapakan ng mga asa at alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo at ang daming mga Christian sasaktan nagiging victim because of ignorance. Sundan niyo pa ako? Amen po. Mas madali sa akin mag-preach ng maigsi. Pero kinakailangan magpaliwanag. Why? Hindi ko alam kung kayo babalik. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa inyo paglabas nyo rito. Conclusion ito po. Kailangan natin commitment. One word, commitment. Sabay-sabay. Commitment. Commitment to God. And this is how you become successful. Yung commitment, ito pa ang susi. This is the key to success. Successful sa yung relationship sa Diyos. Commitment ang key, susi para maging successful ka sa family. Ito ang susi para maging successful ka sa church. Commitment is the key to success. Amen po. So, anong kailangan gawin? What's next? Ito. Kayo po ang gagawa ng susunod na hakbang. Sabihin mo sa katabi mo, what's next? Sabihin mo, nasa sa akin yun. Nasa sa akin yun. Ikaw ang masusunod kung anong gusto mo. Amen. Hello? Amen ba tayo doon? Nasa iyo ng Espiritu ng Diyos, tinanggap mo si Jesus. John 14:26, ngunit ang patnubay, ang banal na Espiritu na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at siya magpapaalala ng lahat ng sinalita ko sa inyo, sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen. So tanggapin po ninyo ang mga pagpapalang ito. Ang buong puso. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Oh, amen and amen.